Okay, well, thank you very much. Saturday ngayon, March 7. Ito po si Nico Fabian. Nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Sana everything is running smoothly despite mga problema we are facing dyan po sa Pilipinas and ang mga problema faced by the world, especially ang conflict dyan po sa Middle East. When we talk about Middle East, the conflict, the war between America, Israel, and Iran. And dahil dyan po sa gera, ang lahat, marami ng mga nasyon at sa mundo affected po. Especially those kagaya sa Pilipinas, wherein we are not oil-producing country, we are agricultural country, and dahil dyan po, depende tayo sa oil, no? Sa oil, everything we do dito po o dyan po sa Pilipinas, kailangan talaga po ng oil, ng gasolina, ng diesel. And dahil dyan po, no? Grabe, ngayon ang forecast ng prices of oil sa Pilipinas. And kung mag-increase itong mga prices ng oil sa Pilipinas po, ang gasolina, ang diesel, ang kerosene, ibig sabihin po, takot din tayo po. Kasi automatic ito po, no? No choice tayo na ang mga goods natin, ang presyo ng essential goods natin po will automatically also increase po, no? Dahil tumaas ang nagdagdag ang kapital ng mga negosyante natin po dahil mahal ang production cost. So, for them to survive, for them to profit po, kasi there is no business, you don't go to a business kung you will not profit, no? Kundi that's what you call charity na lang. Charity na lang. So, yun po ang talaga, ang domino effect ng war dyan po sa Middle East. Sa Middle East po. Apart from properties being destroyed, damaged, lives, innocent lives lost, and dami mga tao will be displaced. Ang the other effect ng gera po is ito na po ang presyo. Kaya nga we are hoping that ang gobyerno natin, although we can see that they are trying to do everything po, no, to safeguard ang welfare and interest of the Filipinos, ang bayan natin po. I hope they will have a very, very, sabihin natin, concrete and long-term solution po sa problema na ito po. Sa problema nito. So anyway, today I'm going to share with you mga video clips and specific tayo, focus tayo sa isang tao lang po, no? Because why isang tao lang? Dahil po this has been a very hot issue for the past months, weeks, no? And days, especially yon ang impeachment complaint of Vice President Inday Sara Duterte. Yesterday, ang Banatbay at saka ang kapatid niya po, no? May programa sila dyan sa SMNI and they again interviewed si Inday Sara Duterte tungkol sa issues, no? Sa issues sa impeachment trial or impeachment complaint and of course other issues related to Inday Sara Duterte being as a Vice President of the Philippines and at the same time former Secretary of Education, no? So I'm going to share with you itong mga video clips po, and at the end of the day, no, kayo nang bahala po, no, to assess, give your opinion, how you think, kung totoo ba ang sinasabi ni Inday Sara Duterte, if she deserves to be impeached or face this kind of problema, or is this issue politically motivated? But 100% I believe ang mga tao po will look at the situation politically motivated. Ang problema lang po, kagaya sa conflict dyan po sa Middle East, we are also experiencing po ang mga domino effects ng itong mga issues raised against Inday Sara Duterte, no? Especially itong flood control projects. I don't know what happened now, what is happening now, no? Parang nawala naman ang mga pangalan ni
Representative Martin Romualdez. Ang mga pangalan na mentioned during the ICI and Blue Ribbon Committee involved sa anomalya, mga congressmen, mga senators, mga sabihin natin na government officials, and the promises they made that big fishes will be put behind bars. At first, it was December. Walang Pasko daw itong mga tao. And then, after New Year, sabi nila, marami pa po. They are doing everything so that these people will be put behind bars. The long arm of the law will go against them. But apparently po, ano nangyari? What is happening kay fugitive Saldico? Parang wala na tayong news. And yun po ang problema. But anyway, stay tuned lang kayo po dito. Stay hanggang matapos itong programa natin ngayon, Saturday, March 7, because I'll be sharing ang mga recorded footages or video clips that I prepared para sa inyong lahat po. So that you will have an idea of bakit ganyan ang sitwasyon ni Inday Sara Duterte. Why is it that we have this kind of political, we don't have political stability? Bakit po? So, stay with me hanggang matapos itong programa. But anyway, before going to that video clips of Inday Sara Duterte during the interview, let me share with you po muna itong domino effect ng Middle East conflict. Now, for your information, diesel prices could approach the 90 pesos per liter mark next week. Oy, 90 pesos per liter, no? Grabe, no? And with the fuel cost expected to surge in double digits amid escalating tension in the Middle East. After 4 days of volatile trading, ang industry source said that told to Star yesterday that the diesel prices could increase by nearly 20 pesos per liter. A potential price hike of close to 10 pesos per liter, meanwhile, is seen for gasoline. However, the final price adjustment could still increase further with one trading day left. After a second meeting with the industry players, Energy Secretary Sharon Garin said oil firms are amenable to staggering next week's price increase. Global prices continue to rise amid supply disruptions triggered by the Middle East conflict, which led to the closure of the Strait of Hormuz, a key trade route for 20% of the world's oil and gas. Itong Strait of Hormuz po, nandito ito po sa Iran, no? And lahat yan po, magdaan talaga doon. It's a small place lang po, no? But once you stop it, which Iran already did, na mahirapan na po maglabas ang mga oil para sa mga, or to be delivered sa mga iba-ibang parte ng mundo. Especially dyan po sa China, sa Pakistan, sa India, sa Russia. No? So, dahil dyan po, closure, yun na po ang problema po. Transportation cost will increase, even though it will, if it will continue to be closed, dahil malayo na ang ruta, no? So, that is the reason why na wala naman na kasalanan ang Pilipinas, but we are badly affected po, no? So, yon ang first thing that I want to touch sa programa natin ngayon po dito sa Nick Talk, the Real Talk with Nico. Alright? So, ingat lang tayo. Let's continue to pray and hope that hindi na po. Kasi grabe talaga po kung tumaas na talaga ang presyo ng gasolina. Everything, no? Ang oil dyan sa Pilipinas. Kung if the price will continue to increase po, everything will be expensive in the Philippines. And who will suffer? It is us, the Filipinos. It is us, the Filipinos po. Even local or domestic businessmen will not be considering about, sabihin natin, expansion of the business. Dahil mahal po ang operational costs. And we still have the problem of political stability, security stability, economic stability.
I don't think so po. Ano talaga ito ang Pilipinas, no? Kaya nga, let's stop this mga sabihin natin na unnecessary. For me, I believe it's still unnecessary. Sa ngayon po, focus tayo sa ibang mag-focus tayo sa mga importanteng issue. Prioritize po. Prioritize. Saan ang gobyerno natin po, they will prioritize. Instead of impeachment siguro po, let's also look into the how. Now that we are facing itong problema ng mga safety of the overseas Filipino workers. Ang forecast ng increase of oil prices sa Pilipinas po, these are the things na importante po. Because 2028 presidential election, malayo pa yan po. Although, gano'n na talaga, for the politicians, hindi yon malayo. Alright? And anyway, sige na po. Let's start dito po sa issue ng impeachment. Ang issue kay Vice President Inday Sara Duterte, so that you will have a clear picture po of what is happening sa mga Filipinos dito po sa Malaysia. Sa West Malaysia, Kuala Lumpur. Sa East Malaysia, ang Sabah, ang capital is Kota Kinabalu, and of course, Kuching, ang capital ng Sarawak po. Ang dami tayong mga Filipinos dito sa Malaysia. And nandito na po. The first thing that I'm going to share with you po, ang video clip is regarding ang interview kay Inday Sara Duterte po, Vice President ng Pilipinas. Paano ba? When this impeachment issue started, no? So, nandito ang response ni Inday Sara Duterte. You hold on, I will share with you. Ang ano natin dito is 523. Code natin is 523. Let's watch and listen to this. 523. Nandito po. And standby muna kayo. And let me share with you. Nandito ang video clip po. So that you will have an idea talaga. Hold on, Or yung dalawang impeachment na actually. May 25 at saka may 6. Ngayon balikan natin yung mga nangyari. Paano ba ito nagsimula? Pwede niyo po bang isa-isahin na lang kung saan nagsimula ito? And then, ang progression. Oo, sige. Maraming salamat sa pagkakataon, no? Unahin ko, pag-usapan natin yung confidential funds. Dahil doon na pinaiikot na mga members ng House of Representatives yung kanilang impeachment ko, no? Sa akin. At meron kasing mga miyembro ng House of Representatives nagsasabi na tapos na sana ito kung sumagot lang siya sa amin noon. Tapos na sana ito kung nagsalita lang siya noon. Pero hindi kasi makatotohanan yung sinasabi nila na hindi ako sumagot. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita niyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako para sumagot. Nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko pa ulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, dalawa kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. At kahit ni isang tanong, wala silang binigay sa akin. Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon. So nagpaalam ako sa chairperson ng Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siya. Nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos.
kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman yung tama at hindi ka na pwede magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila akong balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Noong nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital. Yung kasama ko, pumayag naman sila na umalis ako. Na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang may tanong sa akin kasi hindi handa yung script nila sa mga tanong. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano yung pwede nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Kasi lahat yan, nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Nakikita na namin. Alright, yun po. Narinig natin si VP Sara. Okay, I will be playing itong mga video clip po in random na lang po, no? Para malili tayo. Kasi marami ito. So, ang next video clip that I want to share with you po, it is regarding yung issue ni Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Ano ang sagot ni VP Sara tungkol sa issue ni Mary Grace Piatos po? Let's see. 225. Sana yung 225, ha? 225. And, hold on po. Alright, 225. Sandali po. 225 ba ito? Hold on. 255? Is it 255 or 225? Sandali lang po, ha? Let me be clear. 35. Okay, baka ito po. Let's watch and listen to this po. Paano ba ginagamit? Para malaman. Si Mary Grace Piatos. Hold on po. Okay? Nandito ang reply ni VP Sara tungkol sa Mary Grace Piatos. No? Nandito po. Let's watch. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi pinuunan nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara.
Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-basta, kasi nga sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So, hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential. Yes, may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate ng batas na yon. And makakompromise, maybe, yung operations kapag inilabas ng information na ito. Hindi lang yung operations, pero makakompromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds eh. Kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Alright, yun po ang explanation ni Inday Sara Duterte. Kayo nang bahala. The next video clip that I'm going to share with you po regarding ito naman po, si Madriaga. Madrigal ba yun? Madriaga. And bagman daw ito po, he claimed that he is the bagman of Inday Sara Duterte. And kahapon, nag-file ng perjury case si Inday Sara sa taon na ito po. So, let's watch and listen kay Inday Sara Duterte when asked about itong tao. Itong tao po. And nandito, let's listen to her explanation. Hold on po. Alright? Okay, sandali po. Nandito. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya, bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually, 6 nga pala, May 3 kong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi Bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila ng words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower
Kasi lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So, ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So, sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko. Alright. Yan po ang reply ni Inday Sara Duterte tungkol sa Madriaga issue. Now, let's go to another issue po just recently raised during the impeachment hearing dyan po sa Justice Committee ng House of Representatives. Itong issue na nag-raise po si Congressman or Representative Terry Ridon tungkol sa SALN. Okay, let's listen to the reply of Inday Sara Duterte regarding itong issue SALN. SALN po. Maganda din ito po. Ayan, kayo na bahala. If you think tama ba? Ang sabi natin ang explanation ni Inday Sara Duterte, hindi. Kayo na pong bahala. Nandito ang video clip. Kung makita nyo, Alright, sandali po. Okay, hold on. Alright. Okay, nandito. sa mga sumusunod na batch, isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Mindanao. Ang year ko. 2023. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, Tupan na pinamimigay. Alright, medyo mali. Mali yata. But anyway, yun din po ang reply ni Inday Sara Duterte tungkol sa plano ni Congressman Martin Romualdez po. Alright, saan na ba yun? Sa SALN is 108. 108. Ito na yata, 108. Di ba? Hold on po. 108. Kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, isang taga Mindanao. Oh, hindi ito. So, 108, saan na yun? Regarding, anyway, sa SALN yan po. And I will try to check muna po kung nasaan yun, 108, hold on. Alam ko na fishing expedition yon. Hold on. Ito na ba? Pagiging NPA. Pero, Sandali po. And, pasensya lang po, I'm sorry. But, ito na siguro po. Let's watch and listen to this. benta ng Hold on po. Ito na tungkol sa SALN. Let's listen ang explanation ni Inday Sara Duterte. Constitution. Ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President. Para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Initiative sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kaso sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila,
Tapos sinasabi na, ibibigay sa'yo X to 5. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila. Namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. Alright, yun po. Namali na naman tayo ng ang QE natin. But anyway, yun po, narinig natin ang statement made by Inday Sara Duterte. So, I'm trying to get talaga ito. Yan, pumasok dyan. Merong Okay. members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Ito na po. Na tinatanong Let's ko watch and lagi, listen to this po. Tungkol sa SALN. At least, adlong last na kuha natin ang SALN. Reply ni Inday Sara Duterte. Let's watch and listen to this po. Pasensya lang po kung naano tayo na dahil random na lang tayo itong mga video clip natin. pumasok dyan. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth. Na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa salin mo. Wala na eh. Sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. Yung asawa eh. Yung asawa po yung asawa doon sa salin. So, DVP. Oo, nagtatrabaho yung asawa ko. Yan yung isang member ng Committee of Justice. May utang yan na 8 Ayun na nga. billion sa asawa ko. Kaya nga hindi pa nadagdag yun. So kulang yun, yung pinakita nila. Kasi Kasi hindi pa man pwede ilagay pa yun kasi hindi pa siya kita. Kasi utang pa lang siya sa iyo. So, pero matindi, no? May utang na nag-aamos pa. diba? Kapal ng mukha, diba? Alright, yun po ang explanation ni Inday Sara Duterte. Now, the other question raised sa kanya po is tungkol itong, yesterday we were touching on the 18 soldiers, no? 16 Marine soldiers and dalawa army po, mga retired na ito po, and they were employed by Saldico, former Congressman Saldico po, who is now a fugitive. And sila mismo po lumabas and they allege and claim that they have something to do with the deliveries of luggages or maleta po delivered sa mga lawmakers natin dyan po sa Pilipinas. So, si Inday Sara Duterte was asked to comment on this issue. Ano kaya po ang comment ni Inday Sara Duterte? Let's watch and listen to this po. Yung siya Hold on. Let's watch and listen to this. Okay, nandito. Sheminet. Kay Zaldi galing yun. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon Pero makikita nyo, sobrang tahimik ng gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos, if these are real. Walang ganun. Ang lumalabas lang, ay naku, mga dishonorably discharged yan. Ay naku, pakawala yan ng mga Duterte. Ay naku, si Zaldi ko ba pakawala namin? Si Zaldi ko kasama nila yun, diba? Siya yung Sheminet, diba? Sa kanya galing yun. Yung Sheminet. Zaldi galing yun against me. Pakawala na namin yan. Si Guteza, wala mo nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng maletang pera, hindi nila sineseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito
na ordinaryong mamamayan na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala, tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi, wala. Wala silang pakialam. Kasi Alright, ayun. Palagay ninyo po. Tama ba si Inday Sara Duterte? Depende na yan sa inyo, no? What I'm doing is I'm just sharing po sa inyo kung ano mayroon ako po so that you will have an idea of what is happening dyan po sa nasyon natin, ang Pilipinas po. Now, she was also asked to comment on yung mga achievements niya bilang isang Vice President at saka former Secretary of Education po dyan sa Pilipinas. Let's watch and listen ang reply ni response ni Inday Sara Duterte tungkol sa trabaho niya po. No? Tungkol sa trabaho niya. Let's watch and listen to this. Hold on, ha? trabaho ko. Hold on. Ayaw niyo bang sabihin sa mga Pilipino Hold on. ngayon Okay, sandali po. Trabaho Alright. Tungkol sa trabaho ni Inday Sara Duterte. Alright, nandito po. Let's watch and listen to this. ko. ayaw niyo bang sabihin sa mga Pilipino ngayon na malinis kayong nagtrabaho bilang Deputy Secretary at bilang Vice President ng Pilipinas? Walang makakapag-question sa trabaho ko at sa mga accomplishments ng lahat ng mga nagdaanan ko na opisina. Napakarami ng accomplishments namin sa Davao City noong ako ay mayor noong 2016 hanggang noong 2022. In fact, kahit noong 2010 to 2013. Makikita yon sa mga awards na nakuha. More than 200 awards and recognition ang nakuha ng Davao City sa mga projects and programs na ginawa namin doon sa Davao City. Bumaba ako bilang mayor na number 8 richest kami, number 4 most competitive kami, insurgency-free kami, debt-free kami, walang utang na iniwan. So, walang makakapagsabi at walang makaka-question sa kapasidad ko na magtrabaho ng maayos. Kahit sa Department of Education, meron kaming matatag agenda. Mabilis namin na nagawa yung pag-roll out ng curriculum. Napabalik namin ang mga bata. Isang araw lang from modular, no classes. Balik kayo lahat sa paaralan. Meron kaming basic education report taon-taon. Sinasabi namin sa mga taong bayan kung ano yung nagawa na, ano yung hindi pa nagawa, at bakit hindi pa nagawa. Sa Office of the Vice President, makikita ninyo, konti na lang yung projects namin, 10 na lang yung projects namin doon dahil tinanggal na yung budget namin. Pero nakikita nyo yung accomplishments namin. Nakikita nyo yung unmodified opinion ng Commission on Audit. Every year, naglalabas kami ng accomplishment reports. Every year, naglalabas kami ng pasigungog. Sinasabi namin doon ano bang nagawa ng Office of the Vice President. Isa sa mga proud and honored ako na kasi lagi ako sa trabaho, sinasali ko talaga yung mga kasama ko eh. Kasi ako lang naman yung nag-iisip at nagsasabi, ito ang gawin. Lahat nung kailangan gawin sa baba, kasama ko sa opisina yung gumagawa nun. Alright, yun, that's it. Some of the video clips that I have prepared para sa inyong lahat po. So at least you will be able to see. And kaya na bahala po to give your opinion, you assess kung may mga puntos ba ang mga sagot ni Inday Sara Duterte o Vice President Inday Sara Duterte. Is it acceptable what ang mga the response or statement made by Inday Sara Duterte when it comes to the issues raised to her during the interview, no? During the interview. So that's it, no? That's it po. And let's see what will happen next
And I will continue to monitor ang sitwasyon dyan po sa Pilipinas, especially ang mga issues like the Middle East conflict, ang mga domino effects, no? Domino effects, which now slowly we are feeling it, no? Dyan po sa Pilipinas. Ang presyo ng mga gasolina po tumaas na po. Kawawa ang mga jeepney drivers. Sana lang po kung magtaas ang mga presyo, the prices will increase. Sana lang po the wages or salaries will also increase. But unfortunately, hindi po. But the government is trying to do the level best po. Kaya we have to work in uniform, uniform with our government, with our politicians. As hopefully these politicians are not corrupt, which we have seen quite a number of them who are corrupt and still enjoying life. Despite the promises, pledges by the administration that they will be behind bars. So far, wala talaga po, no? Sige lang po, but we have to be united in addressing itong mga problema natin, no? Problema natin sa ekonomiya, problema sa peace and order, problema sa droga, problema sa sabihin natin politika, no? Sa politika. And let us also make sure that whatever we are passing to our itong mga mensahe po, it will not go sa mga deaf ears po, no? Especially, I'm very concerned sa youth, no? These are our future leaders po, no? These are our future leaders. Kami po, mga senior citizens, mga old men, no? We are doing this po, hindi para sa amin. It's no longer for us. It is for the next generation. Sa generation ng mga youth, mga Gen Z, no? So, it's a time for itong mga youth, no? Ang youth natin ngayon, mga bata, no? They have to understand the situation, no? Understand the situation and participate. And participate po kung kailangan po. Let your voices be heard by the government po. But do it. If you want to protest, do it in a peaceful way, in a proper way po. No? Because we have freedom of speech. So we have to do it. Huwag natin, don't be afraid to express whatever feelings we are feeling po. No? Kami mga senior citizens po, hindi na. What we are doing, this is not for us. It is for all of you, mga youngsters, mga youth. So please play your role. So siguro hanggang dito na lang ang programa natin muna sa Sabado na ito po, no? March 7. And we are still continuing to do our fasting. No? Fasting. Both ang Muslim brothers and sisters natin sa mga Kristiyano. We are doing puasa sa mga those who are embracing the Islamic faith. And sa mga Kristiyano po, we are observing ang Lenten season ngayon po. So let's all of us work together and make this sabihin natin fasting month natin po a happy, solemn and meaningful fasting month natin this year. So before I will sabihin natin end itong programa natin, I just want to pass a message po, no? Message lang po para sa mga youth, sa mga bata, sa atin po, since we already talk about the importance of the youth po, no? And ang mga elderly people, we are doing this not for us. So, wag nating kalimutan itong mga bata, no? Don't forget, respect your elders, no? You have to respect your elders whether you like it or not po. No? Because they have done their part sa society. They have done their part sa inyo. And don't think that you're smarter than them. No? Don't think that you're smarter than them. There you are wrong. Listen to them. If you can still respect them to them while they are still alive. Kasi kung patay na sila po, you will really regret. No? Elders, kagaya let's say mga elders, ang tatay, ang nanay, uncle and aunties, lolo and lola. Respect them. Respect them. Respect them po. Kung hindi dahil sa kanila, wala kayo. Wala kayo dito.
no? And respect they have past this life, no? Kaya nga senior na nga sila, super senior na nga sila eh. And you, whether you like it or not, you have to learn from them. Because ang mga elders, unless they are really, sabihin natin, I don't know what kind of people or mentality they have, no? But for a normal elder people, let's say tatay, nanay, auntie, uncle, lola, lolo po, they are very concerned about their future ng mga bata, no? They are even willing to sacrifice ang mga pains po so that succeed lang ang mga youth, ang mga bata po. But mayroon din mga bata sa atin ngayon, akala nila po, they are very smart already, no? They are very smart, and hindi na kailangan po bigyan respeto sa, sabihin natin, sa mga elders or sa mga senior citizens. Please do not forget to respect the elders. Respect senior citizens po. Kailangan yan po. In the name of God, in the name of fasting po, let us respect ang mga senior citizens. So with this, Sinico Fabiana, once again, would like to say thank you very much for making me a part of your day-to-day. Enjoy kayo po ang weekend holiday natin po, today, Saturday, and Sunday. And Hidop Malaysia. Mabuhay ang Pilipinas. Sama bole. God bless the world. Bye, and I see you in my next episode.